Sa mismong araw ang aming pamamanhikan, sinampal ako ang 2 beses ang aking magiging biyenan. Tinawag niya akong hampas lupa na hindi karapat-dapat sa kanyang anak, at pinalayas ako sa kanilang harap. Agad kong tinawagan ang aking ama upang sunduin ako, at pagkatapos ay hinarap ko sila ng walang kaunting awa. Mga ginang at ginoo, ano ang gagawin ninyo, kung sa mismong araw ngang pagpapakilala sa mga magulang, ay saktan kayo at insultuhin ng inyong magiging biyenan dahil lamang sa tumanggi kayong ibigay ng libre ang liba-ribu-ribu ng inyong pamilya. Magtitiis ba kayo o iyak na lamang sa isang tabi? Ang bida sa ating kwento ngayon ay pumili ng isang ganap na kakaibang landas. Nang walang kahit isang patak ng luha, malamig niyang tinanggal ang maskara ng kanyang mapagpanggap na kasintahan. Gamit ang mga opisyal na dokumento, pinagbayad niya ng mahal ang buong pamilya nito dahil sa kanilang labis na kasakiman. Inaanyayahan namin kayong pakinggan ang kapanapanabik at kapupulutan ng aral na kwentong ito. Ang lungsod ng Maynila tuwing huling bahagi ng Oktubre ay madalas na madilim at umiyak sa matinding buhos ng ulan tuwing hapon. Ang malamig at palihis na patak ng ulan ay humahampas sa mainit na semento, na nagpapasingaw ng pamilyar na amoy ng basang lungsod. Hawak ang aking madilim na payong. Nagmamadali akong lumabas mula sa isang mataas na Ang trabaho bilang isang empleyado sa HR department ay sadyang nakakapagod dahil sa walang katapusang mapapeles at mahahabang pagpupulong. Ngunit sa bawat pagkakataon na lumalabas ako ang opisina, nararamdaman kong tila gumagaan ang aking dinalang pasanin. Alam kong may naghihintay sa aking isang mainit na kanlungan, isang maliit ngunit napakakomportableng condominium unit sa ika-15 palapag ng isang tahimik na residential area sa Mandaluyong. Umalis ako sa puder ng aking mangga magulang at nagsimulang mamuhay ng mag-isa mahigit 4 na taon na ang nakalipas. Pagkatapos kong makapagtapos sa universidad, ang aking mga magulang na sina Don Roberto at Doña Teresa ay mga may-ari ng isang tanyak na chain ng supermarket sa Luzon. Hindi kailanman nakulang ang aming pamilya sa anumang bagay, ngunit bata pa lamang ako ay tinuruan na ako ang aking mamagulang na maging mandirigma sa buhay, maging matatag, at pahalagahan ang bawat sentimo na pinagtrabahuhan. Pinili ko ang isang simpleng pamumuhay. Gumagamit lamang ako ang isang simpleng Vespa scooter, nagsusuot ng desente ngunit hindi marangyang damit opisina, at itinago ko ang aking tunay na marangyang pinakmulan sa mga tao sa aking paligid. Palagi kong pinapangarap ang isang tunay at tapat na pag-ibig, isang lalaking mamahalin ako kung sino ako, at hindi dahil sa yaman ng aking pamilya. At doon ko nakilala si Mark. Si Mark ay isang lalaking nagmula sa isang simpleng pamilya sa probinsya Nege, Pangasinan. Ngunit puno na ambisyon at determinasyon. Nagtrabaho siya bilang marketing manager sa isang katamtamang laki na digital marketing agency. Noong naunang araw ng aming pagsasama, binihag ako ni Mark sa pamamagitan ng kanyang sigasig, namga nagniningning niyang mata kapag nag-usap tungkol sa mga pangarap na proyekto, at ng kanyang pag-aalaga sa maliliit na bagay. Sa loob ng 2 taon ng aming relasyon, pinahatian namin ang lahat ng kagalakan at kalungkutan sa magulong ngunit puno ng tuksong lungsod ng Maynila. Minahal ko si Mark ng buong tapat sa edad kong 27, pinahahalagahan ang bawat sandaling makasama kami. Pauwi, dumaan muna ako sa isang pamilyar na wet market malapit sa aming tinitirhan. Ang tindera gulay, nang makita ako, ay masayang bumati. Pumili ako ng sariwang karneng baka, gabi, labanos, kangkong, at sitaw para sa paborito naming sinigang na baka, pati na rin ang giniling na baboy para sa lumpiang Shanghai. Gilo na giliw si Mark sa aking sinigang at Shanghai na ipinapares sa mainit na kanin. Ang simple ngunit mainit na hapunang gawa sa bahay ang palaging nag-uugnay sa amin pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw sa trabaho. Pagkarating sa Chondo, nagpalit ako ng komportableng pambahay, itinabi ang aking bag, at agad na nagtungo sa kusina. Nagsimula ang pamilyar na tunong ang kutsilyo sa ibabaw ng hiwaan. Maingat kong nilinis ang magulay at inihanda ang sabaw. Habang kumukulo ang baka, sinimulan ko namang timplahan ang giniling, hinaluan ng sibuyas, mapampalasa, at kaunting harina. Ang bango ng kumukulong asidong sabaw at ng piniritong Shanghai ay nagsimulang pumuno sa aming maliit na espasyo, na tila nagtaboy sa lamig ng ulan sa labas ng bintana. Sakto alas 7 gabi, narinig ko ang pag-ikot ng susi sa pinto, pumasok si Mark. Mukha siyang pagod na pagod. Ang kanyang puting polo ay bahagyang nagusot na dahil sa mahabang araw ng trabaho. Nang makita niya akong nag-aasikaso sa kusina, lumapit siya at marahang yumakap sa akin mula sa likod. Nandito na ako, mahal. Napakaraming ginawa sa opisina ngayon. Parang bibigay na ang katawan ko, sabi niya sa kanyang mainit at malalim na tinig. Humarap ako, ngumiti, at kinuha ang kanyang leather na portfolio, handa na ang hapunan. Maligo ka muna.
magpalit ng damit, at kakain na tayo habang mainit pa. Niluto ko ang lahat ng paborito mo ngayon. Masaya ang naging takbo ang aming hapunan. Nakaupo kami sa tapat ng isa't isa sa aming maliit na masang kahoy. Gana sa pagkain si Mark habang humihigop ng sabaw ng sinigang at pinupuri ang aking luto. Ang luto mo talaga ang pinakamasarap sa buong mundo. Nitong mga nakaraang araw, parang mababali na ako sa mga sales target sa opisina. Ang tanging nagpapanatili sa akin ay ang pag-uwi rito at ang pagkain ng sinigang mo. Ngumiti ako at nilagyan pa ang ilang piraso ang Shanghai ang kanyang pinggan. Kung masyadong mabigat ang trabaho, bakit hindi ka muna magbakasyon ng ilang araw? Magpahinga ka. Ang kalusugan ang pinakamahalaga sa lahat. Huminga ng malalim si Mark at ibinaba ang kanyang tinidor. Marami akong iniisip ngayon, Katrina. Sa pagtatrabaho ko bilang empleyado, hindi ko alam kung kailan ako tunay na asenso. Gusto kong magtrabaho para sa sarili ko. Gusto kong magtayo ng sarili kong marketing agency upang maipakita ko ang buong kakayahan ko. May mga kliyente na ako. May mga koneksyon na rin. Ang kulang na lamang ay ang panimulang kapital. Habang nakikinig kay Mark, nakaramdam ako ng matinding habat. Alam ko kung gaano kalaki ang kanyang ambisyon at naiintindihan ko ang sitwasyong kinalalagyan niya. Sa nakalipas na 2 taon, ako ang naging matatag niyang sandigan. Binabayaran ko ang malaking bahagi ng aming magastusin mula sa aking sweldo upang gumaan ang kanyang pasanin sa pera. Hindi ko kailanman kinuwenta kung sino ang mas malaki ang nagastos dahil sa kaibuturan ng aking puso. Itinuring ko na si Mark bilang aking pamilya ang lalaking makakasama ko habang buhay. Pag-isipan mong mabuti ang lahat ng detalye. Kung maganda ang plano, palagi kitang susuportahan. Banayat kong pagpapalakas ng loop sa kanya. Hinawakan ni Mark ang aking kamay, at sa kanyang mata ay rumihistro ang pag-asa at matinding pasasalamat. Noong gabing iyon, patuloy ang pag-ambon sa labas. Ngunit sa loop ang aming maliit na tsondo, mas mainit at mas payapa ang pakiramdam kaysa sa karaniwan. Sa mas sumunod na araw, lalong naging abala si Mark. Nahuhuli siyang matulog at maagang gumigising. Nakatutok ang buong atensyon sa paggawa ang isang detalyadong business plan sa kanyang laptop. Ang maulat sa pagsasaliksik sa merkado, pagtatantian ng magastusin, ang lahat ng ito ay inihanda niya ng maayos at may malaking sigasik. Plano ni Mark na magbukas ng isang communications agency na nakatutok sa digital marketing para sa mga malilit at katamtamang negosyo. Ito ang larangan kung saan marami siyang karanasan at tiwala siyang magtatagumpay. Gabi-gabi, pagkatapos ng aking manggagawaing bahay, nagtitimpla ako ng mainit na saa para sa kanya at naupo sa kanyang tabi, nakikinig sa kanyang mga masisiglang kwento tungkol sa hinaharap. Sa pagtingin ko sa kanyang mga matang puno ng determinasyon, alam kong handa na siya para sa malaking hakbang na ito. Ang tanging hadlang na lamang sa kanyang daan ay ang usaping pinansyal. Ayon sa mapaunang kalkulasyon, kailangan ni Mark ng hindi bababa sa andulan 5,000 milas para sa rentangang opisina, pagbili ng nga kagamitan, pagkuha ng nga tauhan, at pagpapanatiling ng operasyon sa unang 6 na buwan. Napakalaking halaga nito para sa isang taong nakmula sa isang simpleng pamilya sa probinsya tulad ni Mark. Sinubukan niyang mangutang sa mga kaibigan at kamag-anak ngunit walang nangyari. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang buhay at sariling alalahanin. Walang sinuman ang may ganoong kalaking halaga upang ipahiram sa kanya. Habang nakikita kong nanghihina at nagdidilim ang mukha ni Mark dahil sa pag-alala, nakaramdam akong matinding kirot. Marami akong gabi na hindi makatulog sa pag-isip. Mayroon akong isang savings account na naglalaman ng ani o 10 milyon na binuksan. Ani aking mga magulang para sa akin bilang emergency fund o dote para sa aking kasal. Maingat kong iningatan ang perang ito at hindi kailanman ginalaw. Tinanong ko ang aking sarili, dapat ko bang ibigay ito kay Mark? Kung gagawin ko ito, nangangahulugan na isinusugal ko ang lahat ng ipon ng aking pamilya para sa isang peligrosong proyekto sa negosyo. Ngunit kung hindi ko siya tutulungan, hindi ko naman makakayang makita siyang gumuho sa kawalan ng pag-asa. Mahal ko si Mark ng buong puso at naniniwala ako sa kanyang kakayahan at katapatan. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng aking suporta, magtatagumpay siya, at sama-sama kaming bubuo ng isang matatak na pamilya. Isang gabing katapusan ng linggo, habang nakaupo kami sa sopa at nanonood ng isang palabas sa telebisyon, huminga ako ng malalim at nagpasyang sabihin ang aking iniisip. Mark, kumusta na ang paghahanap mong kapital para sa kumpanya? Nag-alangan kong tanong. Umiling si Mark at malungkot na ngumiti. Wala pa rin, mahal. Marahil ay kailangan ko munang ipagpaliban ang planong ito, magtrabaho pa ang ilang taon upang makapag-ipon, at saka na muli mag-isip. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata,
at ang aking tinig ay naging mas matatag kaysa sa karaniwan. Mayroon akong ipon na humigit kumulang uwat 10 million. Gusto kong invest ito sa kumpanya mo. Natigilan si Mark. Nanlaki ang kanyang mamata sa gulat. Ibuli 1,000? Katrina, saan galing ang ganyang kalaking pera? Isang simpleng empleyado ka lang sa opisina. Ito ang perang inipon ng mga magulang ko para sa akin sa loob ng maraming taon. Hindi ko ito ginastos dahil sapat naman ang sweldo ko para sa aking pang-araw-araw na buhay. Ngayong kailangan mo ito, sa tingin ko ito ang pinakaangkop na panahon para gamitin ito. Seryoso kong paliwanag, sinusubukang magsalita sa natural na paraan upang hindi maapakan ang kanyang pakalalaki, ngunit napakalaking halaga niyan. Kung sakaling bumagsak ang kumpanya, paano ko iyan may babalik sa iyo at sa mga magulang mo? Nag-aalangan niyang pagtutol habang ikinukumpas ang kanyang nga kamay. Hinawakan ko ang kanyang kamay at marahan itong piniga. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako na hindi mo hahayaang masayang ang iyong mga pagsisikap. Ngunit upang maging patas at malinaw ang lahat, sa tingin ko ay dapat tayong gumawa ng isang opisyal na kasunduan sa pagpapautang. Ang para ay dapat na may malinaw na kasulatan upang walang masirang relasyon. Sa kasunduan, isusulat natin ang halaga, ang termino, at ang simbolikong interes. Sa ganitong paraan, makakaroon ka ng karagdagang motibasyon na magsumikap, at mas madali ko ring may paliliwanag ang lahat sa aking mga magulang. Matagal na nanahimik si Mark. Sa kanyang mata, ay nakita ko ang labanan sa pagitan ng kanyang pride bilang lalaki at ng kanyang nagbabagong pagnanais na matupad ang kanyang pangarap. Sa wakas, tumango siya. Namula ang kanyang mata. Salamat, Katrina. Nangangako ako na magtatrabaho ako ng walang pahinga at hindi ko sisirain ang tiwala mo. Tiyak na ibabalik ko sa iyo ang bawat sentimo. Pakaraan ngang ilang araw, makasama kaming gumawa ng isang detalyadong kasunduan sa pagpapautang, promissory note, na nilagdaan naming dalawa. Nagtungo ako sa bangko, ini-withdraw ang buong halaga mula sa aking savings account, at inilipat ito sa personal na account ni Mark. Mula sa araw na iyon, opisyal nang nagsimula ang operasyon ng kanyang kumpanya. Ang maunang buwan ay puno ng pagsubok at hirap. Sa araw ay nagtatrabaho ako sa aking kumpanya, at sa gabi naman ay nagpupunta ako sa opisina ni Mark upang tulungan siyang mag-ayos ng mga dokumento, mga papel, at mga bayarin. Sa kabilang ng pagod, nang makita ko kung paano lumalago at lumalakas ang kanyang pinahirapan, naramdaman kong sulit ang lahat ng aking sakripisyo. Unti-unting umayos ang takbo ang negosyo ni Mark. Nakaroon ang kumpanya ng maunang kliyente na nagbigay ng matatak na kita. Kasabay nito, tumawag ang kanyang ina na si Aling Marta mula sa probinsya at sinabing pupunta siya sa Maynila para sa isang medikal na pagsusuri at mananatili doon ang ilang linggo. Sobrang nagalak si Mark, nagsimulang maglinis ng kondo, at bumili pa ng bagong kutson upang maging komportable ang tulog ng kanyang ina. Nag-file din ako ng half-day leave sa trabaho upang sumama sa kanya sa pagsalubong dito sa Cubao Bus Terminal. Si Aling Marta ay nasa edad 60 na. Siya ay isang malaking babae na may matatalas na mukha. Nang makababa pa lamang siya sa bus, agad niyang iniabot kay Mark ang kanyang maraming bag at tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Magalang akong bumati sa kanya, ngunit suminghal lamang siya sa kanyang ilong, na nagpapakita ng matinding kalamigan. Pakarating sa Chondo, nilibot ni Aling Marta ang lahat ng silid, mula sa sala hanggang sa kusina, sinusyuring mabuti ang bawat sulok. Ano bang klaseng kwarto ito? Napakalit at napakagulo. Sanay ako sa malawak na bakuran sa probinsya. Dito naman ay parang hindi ako makahinga. Reklamo niya habang nakangiwi ang labi. Nakmadaling magpaliwanag si Mark. Nay, intindihin niyo po. Ginto ang presyo ni lupa sa Maynila. Maswerte pa nga po kami na nakarenta ang ganitong Chondo na may kumpletong kagamitan. Agad akong nagtungo sa kusina upang magluto ang masarap na hapunan na may mga tradisyonal na lutong Pilipino bilang paksalubong sa aking magiging biyenan. Siniguro kong masarap ang lahat, umaasang magugustuhan ito ngang aking magiging kapamilya. Gayunpaman, nang ihain ko na ang pagkain sa mesa, matapos tikman ni Aling Marta ang isang kutsara ng sinigang, muli siyang nangiwi. Bakit walang lasa itong sabaw? At itong Shanghai naman ay masyadong maalat? Naku, iha. Sanay ka siguro sa pagkain sa mamahaling restaurant kaya hindi ka marunong magluto sa bahay. Sa probinsya namin, walang lalaking magpapakasal sa isang babaeng hindi marunong sa kusina. Naramdaman kong sumikip ang aking dibdib. Ngunit pinilit ko pa ring panatilihin ang isang pilit na ngiti. Pasensya na po, Aling Marta. Susubukan ko pong galingan sa susunod na pagkakataon. Si Mark na nakaupo sa tabi ay nagmamadaling naglagay ng pagkain sa plato ng kanyang ina upang maipsan ang tensyon. Nay, kumain na lang po kayo. Masarap magluto si Katrina.
Baka nakamali lang po siya ngang timpla ngayon. Sa mga sumunod na araw, naging puno ang stress ang aking buhay. Napakataas ng tingin ni Aling Marta sa kanyang sarili. Tila ba isa lamang akong nakikisunod sa kanyang anak na isa ng direktor. Palagi siyang nagpapakawala ng mamapanirang salita tungkol sa aking pinagmulan, pinupuna ang aking manggastusin, at ang aking simpleng kasuotan. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang anak ko ngayon ay direktor ng isang kumpanya. Maraming magaganda at mayamang babae mula sa mga kilalang pamilya ang naghahabol sa kanya. Ikaw, isang simpleng empleyado na may barya-baryang sweldo at nakatira lang sa isang inuupahang tsondo. Ano bang kinabukasan ang may bibigay mo? Kung hindi dahil kay Mark na nawa sa iyo, makakaroon ka bang ganitong tahimik na buhay? Sabi niya habang humihigop ng saa. Nanatili akong tahimik at hindi sumasagot. Ayokong ipagsabi kung sino talaga ako dahil ayokong makaroon ng agwat sa pagitan ng aming mapamilya, at nais ko ring subukin ang katapatan niya at ng kanyang anak. Akala ko sa aking kawalang malay ay mapapalambot ng aking pasensya at paggalang ang kanyang puso, ngunit tila ba lalo lamang siyang nagiging mapangapi dahil sa aking pananahimik. Dumating ang sukdulan isang gabi pagkatapos kong mahugas ang mapinggan. Tinawag ako ni Aling Marta sa sala para sa isang seryosong usapan. Nakikita kong matagal-tagal na rin kayong makasama. Hindi na kayo mga bata. Ang anak kong si Mark ay nangangailangan ng karagdagang kapital para sa pagpapalawak ng kanyang negosyo. Bakit hindi mo kausapin ang nga magulang mo sa probinsya? Baka pwedeng isanlan nila ang kanilang bahay o mangutang sa mga kamag-anak upang matulungan ang anak ko. Kung magpapakasal ka, dapat mong suportahan ang karera ng iyong asawa. Naintindihan mo ba? Natigilan ako sa kanyang kapalaluan. Ang kanyang masalita ay tila ba obligasyon ng aking pamilya na ubusin ang kanilang pera para kay Mark. Huminga ako ng malalim, pinipilit na manatiling mahinahon, at sumagot ng may pagtitimpi. Aling Marta, ang pamumuhunan sa negosyo ay isang seryosong bagay. Ang aking nga magulang ay mga simpleng manggagawa lamang. Sila ay nabubuhay sa sapat na kita. Wala silang kakayahang isanla ang kanilang mga ari-arian o mangutang ng malalaking halaga. Bukod dito, kami ni Mark ay palaging nagsisikap na tumayo sa sarili naming mapaan nang hindi nanggugulo ang mamagulang. Nandidiring nangiwi ang labi ni Aling Marta. Malamig na suminghal, biglang tumayo, at marahas na isinara ang pinto patungo sa kanyang silid. Mula noong araw na iyon, lalong naging kaaway at mapunahin ang kanyang pakikitungo sa akin. Ang atmosfera sa loob ng kondo ay naging lubhang napakabigat. Ang pinakamasakit para sa akin ay ang tila pagwawalang bahagya ni Mark sa kawalang katarungang ipinapakita ng kanyang ina sa akin. Pinapayuhan lamang niya ako na magtiis dahil ilang linggo lamang naman ito mananatili ron. Ang kanyang pananahimik ay nagpapadama sa akin na isa akong dayuhan sa sarili kong tahanan na buong puso kong inalagaan. Matapos ang pag-alis ni Aling Marta, unti-unting bumalik sa normal ang aming buhay. Ngunit sa pagitan namin ni Mark ay mayroon ng tila hindi nakikitang lamat. Lalo pang nawalan ng oras sa bahay si Mark dahil sa trabaho. Madalas siyang umalis ng napakaaga sa umaga at umuwi ng hating gabi na. Ang aming makasamang hapunan ay naging mas madalang. Ipinaliwanag niya na ang kumpanya ay nasa yugtong ang paglago at kailangan niyang maglaan ng maraming oras sa pakikipagpulong sa mga kasosyo at pagbuo ng mga koneksyon. Naniwala ako sa kanya at patuloy siyang sinuportahan, maging ang pag-ako sa pag-ayos ng panloop na bookkeeping tuwing katapusan ng linggo upang mapagaan ang kanyang trabaho. Isang Sabado ang hapon, habang sinusuri ko ang nga ulat ng kita at gastusin para sa buwan, aksidente kong natuklasan ang isang kahinahinalang transaksyon. Sa bank statement ng kumpanya, mayroong isang malaking transfer na nakakahalaga ng 52,500 na ginawa noong kalagitnaan ng nakaraang buwan, ngunit walang kahit isang resibo o katibayan ng pagbabayad na nakalakip dito. Ang nakasulat lamang sa tala ay representation expenses. Ngunit sa lahat ng kasalukuyang proyekto ay walang anumang bahagi na nangangailangan ng ganoong kalaking gastusing cash. Sinabi ng aking kutob na may hindi tama. Muli kong sinuri ang lahat ng libro ng accounting, itinukma ang bawat maliit na gastusin, ngunit hindi ko talaga mahanap kung saan napunta ang 52,500 milyong iyon. Ito ay sangkapat ng kapital na ipinahiram ko kay Mark parang pinahirapan at pinagpawisan ng aking nga magulang sa loob ng maraming taon. Sumikip ang aking dibdib. Nagsimulang mabuo at lumaki ang hinala sa aking isip. Nang gabing iyon, nagpasya akong magluto ng isang napakasarap na hapunan at hintayin si Mark upang linawin ang lahat. Umuwi siya lampas alas 9 ang gabi, bahagya siyang amoy alak. Agad niyang hinubad ang kanyang Amerikana, nagrereklamo sa pagod pagkatapos ng isang mahabang salu-salo kasama ang nga kliyente. Ipinagtimpla ko siya nga maligamgam na tubig na may limon,
Hinintay siyang makainom, at maingat na sinimulan ang usapan. Mark, nirebisa ko ang bookkeeping ngayon at nakita kong may na-withdraw na 8.25 milyon noong nakaraang buwan mula sa account, ngunit walang anumang dokumento. Saan napunta ang perang ito? Bahagyang nagulat si Mark. Ang kanyang kamay na naglalapak ng baso sa mesa ay nanginig. Iniwasan niya ang aking tingin. Matapos umubo ng bahagya, sinubukan niyang magmukhang mahinahon. Ah, iyon ba? Inilabas ko iyon para sa pakikipagpulong sa mga malalaking kasosyo mula sa pamahalaan. Napakatindi ngayong kompetisyon ngayon. Kailangang gumastos upang madulas ang ngagulong para sa mga susunod na proyekto. Hindi mo pa ganap na naiintindihan ang takbo ang negosyo. Ngunit ang 50-25 milyon ay napakalaking halaga. Kahit ang mga representation expenses ay kailangang may dokumento upang makontrol ang daloy ng pera. Ikaw ang direktor, ngunit kung magpapatuloy ka sa pabigla-biglang paggastos ang pera, hindi lalago ng matatak ang kumpanya. Banayat kong paalala sa kanya, umaasang marealise niya ang kanyang pagkakamali. Biglang nagtaas ngayong boses si Mark, bakas sa kanyang tinik ang inis. Sinabi ko na nga sa iyo, para iyon sa pakikipagpulong sa mga kliyente. Ang trabaho mo lang ay panloop na accounting. Bakit ba nakikialam ka sa mga desisyon ko sa negosyo? Kumpanya ko ito, at alam ko kung paano kumita ng pera. Tigilan mo na ang sinasermon mo sa akin, masakit na nga ang ulo ko. Matapos sabihin iyon, bigla siyang tumayo at pumasok sa banyo, marahas na isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa tapat ng lumalamig na pagkain sa mesa. Ang kanyang umiiwas na sagot, malalabong paliwanag, at agresibong depensa ay nagdulot sa akin ng matinding pangamba. Ayokong paniwalaan na ang lalaking minahal ko ay nagsisinungaling sa akin. Ngunit hindi nagsisinungaling ang manumero sa bank statement. Kung talagang para sa representation expenses ang perang iyon, bakit kailangan niya itong ilihim ng ganun katindi? Noong gabing iyon, nakahiga ako sa aming kama ngunit hindi ko may dilat ang aking mga mata sa dilim. Sa tabi ko ay mahimbing na humihilik si Mark, ngunit naramdaman kong lumalaki ang agwat sa pagitan namin, naging napakalawak na tila hindi ko nakilala ang taong nakahiga sa aking tabi. Nun, palagi niyang ibinabahagi sa akin ang bawat desisyon niya, malaki man o maliit, hindi kailanman siya nagalit sa akin o naglihim ng usaping pinansyal sa ganitong paraan. Ang hinala, na parang lason, ay dahan-dahang pumatay sa tiwalang matagal kong binuo. Sinabi ko sa aking sarili na kailangan kong magpakatatag at huwag hayaang mabulag ng emosyon ang aking isip. Kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol sa nawawalang pera, gaano man ito kasakit. Sa mga sumunod na araw, naging malamig at pilit ang atmosfera sa aming tsondo. Patuloy kaming namuhay sa nakasanayan, ngunit ang aming mausapan ay naging mas maikli at nakatutok lamang sa mapang araw-araw na gawaing bahay. Tila sadyang iniwasan ako ni Mark, madalas na nagdadahilan tungkol sa trabaho, at umuwi ng napakahulingang gabi. Kung minsan ay lasing na kailangan pa siyang tulungan ng driver ng taxi na makaakyat sa tsondo. Ang kanyang pag-iwas ay lalo lamang nagpatindi sa aking mahinala. Isang gabi ang katapusan en linggo, habang umaambon sa labas, nakaupo ako sa sofa habang nakabalot ang kumot at naghihintay kay Mark. Ipinapakita ng orasan ang 2:00 ng madaling araw nang sa wakas ay umikot ang susi sa pinto. Pumasok si Mark na pasuray-suray, ngunit hindi katulad ng ibang araw. Ngayong gabi, hindi siya amoy alak kundi amoy ng isang matamis, kaakit-akit, at napakatapang na pabango ng babae. Ang hindi pamilyar na amoy na ito ay humampas sa aking ilong, at tila napatigil ang aking pahinga. Pikit mata akong nagpanggap na natutulog. Lumapit si Mark, tumayo sa tapat ko ngilang sandali, pagkatapos ay hinubad ang kanyang polo, basta na lamang isinabit sa likod ng upuan, at pumasok sa banyo. Narinig ko ang tunok ng tubig, idinilat ko ang aking mga mata. Ang aking tingin ay napunta sa laptop na kadarating pa lamang niya na iniwan sa ibabaw ng lamesa sa sulok ng silid. Karaniwan ay palagi niyang nakalok ito, ngunit ngayong gabi, marahil dahil sa pagod o kawalang ingat, nakalimutan niyang gawin ito. Dahil sa isang hindi may paliwanag na udyok, dahan-dahan akong naglakat ng nakayapak patungo sa lamesa. Sa screen ay nakabukas ang telegram. Sa harap mismo ng aking mamata ay may isang hindi nakasarang chat. Ang pangalan ng kontak ay Chloe na may pulang puso sa tabi. Pigil ang hininga at may nanginginig na kamay. Pinadulas ko ang aking daliri sa touchpad upang i-scroll pataas ang mamensahe. Chloe, nakauwi ka na ba? Naalala ko pa kung paano tayo nagsukat ng nga pangkasal na damit ngayon. Napakasaya ko talaga. Sagot ni Mark, nandito na ako sa bahay. Napakaganda ng napili mong damit ngayon. Maghintay ka lang ng kaunti. Aayusin ko muna ang problema ko rito.
Sa susunod na taon, kapag matatah na ang kumpanya, kakausapin ko na ang nga magulang ko at kukunin kita. Chloe, may kasamang pagtatampo. Paano naman si Katrina mo? Hindi ba siya aalis? Ano ang gagawin mo sa kanya? Sagot ni Mark. Huwag kang mag-alala, tahimik at sunod-sunuran lang naman iyan, at wala namang kilalang pamilya. Gagamitin ko muna siya ngayon para mag-ayos ng bookkeeping at maglinis ng bahay. Ang 2,500 milyon na kinuha ko ay napunta sa branded bag mo at sa regalo para sa tatay mo upang makuha natin ang bagong proyekto. Nang magtanong siya, sinigawan ko siya at agad naman siyang nanahimik. Kapag naging matagumpay na ang proyekto, kukunin ko ang nalalabi niyang kapital at gagawa ako ng dahilan para makipag-iwalay. Ang babaeng mahal ko at gusto kong pakasalan ay ikaw lang. Ang bawat salita sa screen ay parang matalim na kutsilyong sumasaksak sa aking puso. Nakatayo ako roon na tila napako sa aking kinatatayuan. Lumamig ang aking buong katawan. Nahirapan akong huminga. May kung anong ugong sa aking mantainga. Hindi ko na narinig ang tunog ng tubig sa banyo. Lumalabas na ang ilang pali 2,500 milyong pinagpawisan ang aking mga magulang ay ginastos ang lalaking minahal ko para sa luhong ang kanyang kalaguyo at sa panunuhok para sa mga maruruming kontrata. Lumalabas na sa mga mata ni Mark, isa lamang akong tanga, libreng katulong, at walang interes na mapagkukunan ng pera. Ang hindi matatawarang sakit na may halong galit ay umakyat sa aking lalamunan. Halos sumigaw ako, ngunit ang instinct ng isang matatak na babae ay nagligtas sa akin sa tamang sandali. Hindi ko hahayaang maiyak ako dahil sa isang walang kwentang traidor. Inilabas ko ang aking telepono, kinuhanan ng larawan ang buong screen ng chat, siningit ang pinakamahahalagang mensahe, at maingat na ipinadala ang maito sa aking ligtas na email address. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, ibinalik ko ang laptop sa dati nitong ayos, bumalik sa sofa, at nahiga na parang walang nangyari. Pakaraan ng ilang minuto, lumabas si Mark mula sa banyo. Pinunasan niya ang kanyang buhok, lumapit sa akin, at inayos ang kumot sa aking katawan. Ang mapakunwari at banayat na kilos na ito ay nakdulot sa akin ngang matinding pakasuklam. Nakahiga ako ng walang kibo, nakikinig sa malamig at determinadong tibok ng aking puso. Ang pag-ibig, tiwala, at bulag na sakripisyo sa loob ng 2 taon ay tuluyang namatay sa gabing iyon ng ulan sa Maynila. Ngayon, ang tanging natitira sa aking isip ay isang nakakatakot na kalinawan. Kailangan kong bawiin ang sa akin at turuan ng leksyon ang masakim na sinungaling na ito. Walang iskandalo, walang histriya. Gagamitin ko ang pinakamatatalas na sandata ang katotohanan at ang batas upang ayusin ang lahat ng ito. Nagsimula na ang aking planong pagbawi. Kinaumagahan pagkatapos ang magulong gabing iyon, sinalubong ako ang Maynila ang maputlang sikat ang araw na tumatagos sa bintana. Nagising ako na may mabigat na ulo ngunit may napakalinaw na paningin, walang luha. Walang sigaw, walang basak na pinggan. Ang sakit ng pagtatraidor ay lumampas na sa yukto ng pagdadalamhati at naging isang malamig na yelo sa aking dibdib. Tumayo ako sa kama, nagtungo sa banyo, at tumingin sa aking refleksyon sa salamin. Ang maputlang muha at madidilim na bilog sa ilalim ng aking mamata ay nakpapakitang puyat, ngunit ang aking tingin ay matalim at matatak na hindi pa nangyari nun. Binuksan ko ang gripo at nahilamos ng malamig na tubig upang gisingin ang aking sarili. Sinabi ko sa aking sarili na wala akong karapatang manghina sa harap ng mga taong yumurak sa aking tiwala at kabaitan. Mahimbing pa ring natutulog si Mark. Muha siyang walang kalaban-laban ngayon, malayong malayo sa may akdangang kalkulado at malalamig na mensaheng nabasa ko kagabi. Tahimik akong lumabas na kuwarto, nagsimulang maktimpla na kapa at mahanda na almusal tulad na dati. Nakprito ako na 2 itlog, humawa na toast, at nahanda na counting salad. Ang tunog ng mantika sa kawali ay tila hindi makasira sa nakakatakot na katahimikang bumabalot sa tsondo. Makalipas ang 30 minuto, lumabas si Mark mula sa silid na nagunat at nahihikap. Naupo siya sa mesa, humigop ng kape, at ngumiti sa akin. Palaging perpekto ang mga almusal mo. Sabado ngayon, may plano ka ba o magpapahinga ka lang sa bahay? Tanong niya na may pilit na pag-alaga. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mamata at ngumiti ng isang perpektong ngiti nang walang ipinapakitang kakaiba. Lalabas ako para bumili ng ilang gamit sa bahay, at pagkatapos ay dadaan ako sa isang cafe para tapusin ang HR report para sa susunod na linggo. Maraming trabaho ngayon. Magpahinga ka o asikasuhin mo ang mga gawain sa kumpanya mo, kaya ko na ito. Nasiyahang tumango si Mark. Mag-iingat ka kung ganun. Kailangan ko ring pumunta sa opisina ngayon para pag-usapan kasama ang timang marketing plan para sa susunod na buwan. Umaangat na ang kumpanya, hindi tayo pwedeng magpabaya.
Ang kanyang makinis na kasinungalingan ay tila ba isang nakakabinging ingay sa aking mga tainga. Inilikpit ko ang mapinakainan, kinuha ang aking bag, at lumabas ngang bahay na may ganap na bagong pananaw. Ang una kong pinuntahan ay hindi ang tindahan, kundi ang opisina ng abogado na kumakatawan sa kumpanya ng aking pamilya. Nakipagkita ako kay Ate Cruz sa isang tahimik na kafe sa dulong ng isang kalsada sa BGC. Nang ipakita ko sa kanya ang kopya ng kasunduan sa pagpapawatang na 50,000, pati na rin ang screenshot ng chat at mga bank statement, maging ang mukha ng batikang abogado ay nakitaan ng gulat. Katrina, ang kasunduan sa pagpapawatang na ito ay sadyang napakahusay na pagkakagawa. Ang halagang 50,000 ay inilipat sa pamamagitan ng bank transfer na may malinaw na layunin, pautang para sa negosyo. Ang termino at mga kondisyon sa pag-ayos ng mahindi pagkakaunawaan ay ganap na sumusunod sa batas. Kung hindi may babalik ni Mark ang utang o susubukan niyang itago ang kanyang mga ari-arian, maaari tayong magsampa ng sibil na kaso sa korte upang hilingin ang pag-freeze ng kanyang mga personal na ari-arian at mga bank account ng kanyang kumpanya. Detalyadong pagsusuri ni Ate Cruz matapos basahin ang mga dokumento. Humigop akong mainit na chamomility, nararamdaman ang mapait na lasa sa aking dila. Gusto ko pong ihanda ninyo ang lahat ng kinakailangang legal na proseso. Sa sandaling magbigay ako ng hudyat, agad ninyong isampa ang kaso sa korte na may hiling na magpatupad ng preliminary attachment upang may freeze ang mga account ng kumpanya ni Mark. Ayokong magkaroon siya ng pagkakataon na makapaglabas ng kahit isang sentimo. Bukod dito, gusto ko ring suriin ninyo ang kanyang ginawa sa maling paggamit ng perang ipinautang para sa kanyang personal na gastusin at pakinabang. Maari ba itong ikonsidera bilang estafa o paglustay? Tumango si Ate Cruz habang nagsusulat sa kanyang notebook. Ang maling paggamit ng pondo ay isang seryosong bagay. Kung mapatutunayan natin na ginamit niya ang perang ipinautang upang bumili ng mamamahaling gamit para sa ibang tao, o ibinigay ito sa ikatlong partido ng walang kinalaman sa napakasunduang negosyo, ito ay magiging isang napakabigat na pampalubha laban sa kanya sa korte. Katrina, makasisiguro ka na ihahanda ko ang kasong ito sa pinakamaingat na paraan. Pagkalabas ng kafe, ginugol ko ang natitirang bahagi ng araw sa isang silid aklatan ng lungsod upang ayusin ang bawat check, bawat resibo, at bawat linya ng bank statement. Pinagsama-sama ko ang lahat sa isang digital archive at inisabi ito sa isang ligtas na cloud storage. Habang binabasa ko muli ang mensahe kung saan tinawag ako ni Mark na tanga at sunod-sunuran, at ang aking pera bilang kagamitan para sa kanyang pag-unlat, ang tanging naramdaman ko ay matinding pagkasuklam. Ang 2 taon ng aking kabataan, ang aking tapat na pag-alaga, ang lahat ng ito ay bahagi lamang pala ng kanyang magandang plano upang linlangin ako. Inaasahan nila na pagkatapos ng kasal, pipilitin nila akong ibigay sa kanila ang pamamahala ng aking pananalapi upang pagsamahin ang aming mga ari-arian, at pagkatapos ay gagawa sila ng paraan upang itaboy ako sa kanilang buhay. Ang kanilang plano ay perpekto, ngunit minalit nila ako. Maari akong mamuhay ng simple, maari akong magtiis para sa pag-ibig, ngunit hindi kailanman ako magiging isang mahinang babae na hahayaang tapakan ng iba. Hahayaan ko si Mark at ang kanyang ina na isagawa ang kanilang dula sa darating na pamamanhikan. Ito ang magiging pinakamagandang entablado upang ibaba ko ang kurtina at tapusin ang lahat ng ito ng minsanan. Noong gabing iyon, umuwi ako sa bahay. Bumili ng isang pumpon ng mabulaklak at inilagay ito sa florera sa ibabaw ng mesa sa sala. Lumilihang ng isang mapagpanggap na kapayapaan upang itago ang bagyong nagnangalit sa aking rurok na dibdib. Nung gabing ang katapusan ng linggo, ang mga kalsada ng Maynila ay punong-puno ng sasakyan, napakatinding ang trapiko sa EDSA at sa mga daan patungong BGC. Ang mailaw ng neon signboard ay sumasalamin sa mapata ng ulan sa kalsada, na lumilihang ng makukulay na guhit. Dumating ako sa isang mamahaling Filipino-Spanish restaurant sa gitna ng BGC kalahating oras bago ang itinakdang oras. Ito ay isang kilalang restaurant na may mga pribadong silid na angkop para sa mga pagtitipon ng pamilya. Maaga kong nabook ang isang pribadong kwarto na may mangga kahoy na dekorasyon at mangga berdeng halaman upang lumika ang isang komportableng kapaligiran. Sakto 7:30, dumating ang aking nga magulang sa pintuan ng restaurant. Si Don Roberto ay nakasuot ng isang maayos na pinalansang asul na linen shirt at madilim na pantalon. Si Doña Teresa naman ay pumili ngang isang eleganteng bestida na may simpleng burda simple ngunit nagpapakita ngang kanyang sopistikasyon at mataas na antas. Sa kabilang katotohanan ang aming pamilya ay nagmamay-ari ng malaking kayamanan, ang aking mga magulang ay palaging nagbibihis ng simple, hindi ipinapakita ang mamamahaling brand o mamahaling alahas. Ang kanilang kayamanan ay nakikita sa kanilang mahinahong pagkilos,
mabuting ngiti, at magalang na pakikitungo sa ibang tao. Lumapit ako at niyakap ang aking ina. Nilalanghap ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango. Papa, Mama, hindi ba kayo nahirapan sa trapiko? Magandang gabi, anak. Naka-order na ba kayo? Halika, magpahinga muna tayo habang naghihintay ng gabisita. Marahang tinapik ng aking ama ang aking balikat. Mabigat ang trapiko. Ngunit nakasakay naman kami sa aming sasakyan kaya hindi kami napagod. Ngayon ay isang mahalagang araw para sa aming dalaga. Dapat kaming dumating ng maaga upang may handa ang lahat. Makalipas ang 15 minuto, bumukas ang pinto ang kuwarto at pumasok si Mark kasama ang kanyang inang si Aling Marta. Si Mark ay nakasuot ng isang makintab na terno. Maayos ang pagkakagel ng buhok na tila isang matagumpay na direktor. Si Aling Marta naman sa kanyang tabi ay nakasuot ng isang kumikinang na bestida na may mangga sequins, may makapal na gintong kuwintas sa kanyang lig, at may malalaking singsing na may bato sa kanyang mangga daliri. Ang kanyang pagdating ay agad na sumira sa tahimik at eleganteng kapaligiran ng silid dahil sa kanyang malakas na boses at pilit na tawa. Magandang gabi sa aking magiging balay. Naku, napakatindi ang trapiko rito sa inyong Maynila. Nakasakay kami sa kotse ang aking anak ngunit napakahirap pa ring makarating. Pagod na pagod kaming lahat. Matapos sabihin ito, agad siyang umupo sa upuan nang hindi man lang nahihintay na anyayahan. Tumayo ang aking na magulang at magalang na bumati. Magandang gabi po. Halikayo, maupo muna kayo, uminom ng saa at magpahinga mula sa biyahe. Tuwing rush hour ay, ganito talaga sa lungsod. Pasensya na po. Nagsimula ang hapunan sa pamamagitan ng mga masasarap na putahe na mayos na inihain sa mesa. Ang aking ama ang mismong nagsalin ng tea para kay Aling Marta, sinusubukang lumihan ng isang magaan at kaibig-ibig na kapaligiran. Ngunit tila walang pakialam si Aling Marta sa mga simpleng tuntunin ng kagandahang asal. Walang humpay niyang inilalagay ang pinakamasasarap na bahaging pagkain sa plato ni Mark habang malakas na ngumunguya at nagsisimula sa kanyang pamilyar na pagmamayabang tungkol sa manakamit ng kanyang anak. Nakikita ninyo, ang aking si Mark ay galing lamang sa probinsya, ngunit napakadeterminadong bata. Ngayon siya ay direktor na, namamahala ng isang kumpanya, at lahat ng kanyang tauhan ay sumusunod sa kanya. Maraming mayayaman at magagandang babae ang naghahabol sa kanya, ngunit wala siyang pinapansin sa kanila. Sabi niya, mahal niya ang inyong Katrina dahil sa kanyang pagiging tahimik at masipag na ugali, kaya nagpasya siyang magpakasal. Ang aking ina ay marahang ngumiti bilang tugon. Napakasaya namin na si Mark ay napakadeterminado at matagumpay. Sa buhay pamilya, ang pinakamahalaga ay ang katapatan, paggalang, at sama-samang pagbuong relasyon. Ibinaba ni Aling Marta ang kanyang mga kubyertos, pinunasan ang kanyang bibig ng tisyu, at tumingala na nagsabi, Doña Teresa, tama kayo. Ngunit sa panahon ngayon, kailangan muna ang pagkain sa mesa bago ang lahat. Ang aking si Mark ay abala sa negosyo. Kailangan niya nga malaking kapital para sa mga koneksyon at pagpapalawak. Nakikita kong kayo ay mga taong may pinag-aralan. Marahil ay alam ninyo, kung gusto ninyong mamuhay ng maginhawa ang inyong anak, kailangan ninyong tulungan ang inyong magiging manugang. Ang babae kapag nag-asawa ay itinuturing ng kabahagingang ibang pamilya. Kung mahal ninyo siya, bigyan ninyo sila ng isang condominium unit o lupa bilang kapital para sa pamilya ng asawa. Kasi itong si Katrina ninyo ay nakaupo lang sa opisina para sa barya-baryang sweldo, paano siya makatutulong sa kanyang asawa? Biglang naging napakabigat ng tensyon sa loob ng kwarto. Nakatinginan ang aking mamagulang, sa kanilang mga mukha ay nakitaan ng gulat at inis, ngunit nagawa pa rin nilang panatilihin ang kanilang kahangahangang pagtitimpi. Naupo akong tahimik, sa ilalim ng mesa ay nakakuyom ang aking makamay, pinipigil ang nakumapaw na galit. Hindi alam ni Aling Marta na ang buong kumpanya ni Mark ay itinayo gamit ang aking pera, patuloy siyang kumilos ng may kapalaluan at kawalang galang. Inaakalang ang katahimikan ng aking pamilya ay tanda ng kahinaan at kawalan ng halaga. Tumingin ako kay Mark sa pag-asang magsasabi siya ang kahit isang salita upang ipagtanggol ang aking magulang, ngunit nanatili lamang siyang nakatutok sa kanyang plato, paminsan-minsang tumatango bilang pagsang-ayon sa kanyang ina. Ang kanyang kawalang bahala at tahimik na pagsang-ayon ang naging huling patak na nagpatibay sa aking desisyon. Ang hapunang ito, na dapat ay naglalapit sa aming na pamilya, ay naging isang dula kung saan ang ina at anak ay nagpapakitain kanilang kasakiman at niyuyurakan ang dangal eng iba. Ang tensyon sa hangin ay nakbabadya eng isang napakalapit na bagyo. Paatras na ang hapunan, halos ubos na ang mapakain sa mesa, ngunit ang atmosfera ay naging napakabigat at nakasasakal na tila maari itong hiwain ng kutsilyo.
Halos hindi ginalaw ngang aking magulang ang kanilang pagkain. Pinapanatili ang mga pilit na ngiti bilang tugon sa walang katapusang pakmamayabang ni Aling Marta. Nang ihatid ng waiter ang maprutas para sa panghimagas at mainit na saa, marahas na ikinawe ni Aling Marta ang kanyang kamay, na nag-utos dito na lumabas at isara ng mahigpit ang pinto. Ang kanyang kilos ay nagbago mula sa mapagmataas patungo sa seryoso at kalkulado. O, tapos na ang kainan. Ngayon ay dako na tayo sa pinakamahalagang bagay. Binuksan niya ang kanyang kumikinang na bag na gawa sa imitasyong katat. Inilabas mula doon ang isang maayos na nakaimprentang papel na may sukat na A4 at marahas na inilapag ito sa mesang salamin. Nakunot no ang aking mamagulang, tumingin sa papel at pagkatapos ay kay Aling Marta, naghihintay ng paliwanag. Nang sulyapan, na. Ang pamagat ay, kasundo, ako ay isang direktang tao. Sinasabi ko ang totoo. Matapos umubo ng bahagya, inilapit niya ang papel sa akin. Sa nakalipas na panahon, nagbigay si Katrina kay Mark ng ilang halaga para sa pagpapalawak ng kumpanya. Alam kong ang perang ito ay inipon ninyong mga magulang para sa kanya, ngunit malapit na silang magpakasal. Ang pera ng asawang babae ay pera na rin ng asawang lalaki, na ibinuhos sa negosyo ng pamilya. Sinabi sa akin ni Mark na pinilit siya ni Katrina na lumagda sa isang promissory note. Sa tingin ko ay hindi iyon tama. Ano bang klaseng utang ang mayroon sa pagitan ng mag-asawa? Hindi ganyan ang pagbuo ng pamilya. Kaya ngayong gabi, sa harap ng dalawang pamilya, inihanda ko ang dokumentong ito. Pipirmahan ni Katrina na ang halagang ito ay isang voluntaryong regalo sa kasal para sa pamilya ng asawa. Walang anumang reklamo o hiling sa hinaharap. Ituring ninyo itong kontribisyon mula sa paning ng babae para sa karera ng kanyang asawa. Ang nga salita ni Aling Marta ay humampas sa buong silit na tilam nga gumuhong bato, na sumira sa huling natitirang kagandahang asal. Natigilan ang aking mga magulang, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat sa harap ng ganitong kawalang hiya ang kapalaluan. Ang 10,000 ay hindi maliit na bagay. Ito ay isang napakalaking halaga na pinagtrabahuhan at pinagpawisan ng sinumang tao. Ngunit si Aling Marta, sa isang mapag-utos na tono, ay humihiling na gawin ko itong isang libreng regalo upang masiyahan lamang ang walang katapusang kasakiman ng kanyang pamilya. Kinuha ko ang papel. Mabilis kong binasa ang nga nakasulat na walang katotohanang mapunto na ginawa ng walang kaalaman sa batas ngunit may malinaw na masamang layunin. Marahan kong inilapak ang papel sa mesa at tumingin ng diretso sa mga mata ni Aling Marta. Sa aking tingin ay wala ng bakas ng pagiging sunod-sunuran o pagpapasakop. Pasensya na po, ngunit hindi ko po ito pipirmahan. Ang aking tinig ay naging napakalinaw at matatag, na sumira sa mabigat na katahimikan. Sadyang binago ko ang aking tawag sa kanya mula sa magalang na Aling Marta patungo sa mas formal na tono upang magtakda ang bagong hangganan. Tinitigan ako ni Aling Marta, ang kanyang mukha ay nagsimulang mamula sa galit. Anong sinabi mo? Hindi mo pipirmahan? Ano ang ibig mong sabihin niyan? Malapit ka nang pumasok sa aming pamilya. Mabubuhay ka sa pera ng aking anak, at may gana ka pang makuwenta ng barya sa iyong asawa. Huwag kang maging ganyang kasakim at makasarili. Aling Marta, ang galatan milyon ay hindi barya. Ito ay dugo at pawis ng aking pamilya. Ang paglilipat ko ng perang iyon kay Mark ay isang legal na kasunduan sa pagpapautang na may malinaw na nilagdaang dokumento para sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang paghahalo ng utang at regalo ay hindi tama. Malinaw na sinasabi ng batas na ang anumang ari-arian na nakuha bago ang kasal ay mananatiling personal na ari-arian ng bawat isa, maliban kung may ibang kasunduan. Hindi ko obligasyong iregalo ang aking personal na ari-arian sa sinuman para lamang sa isang katayuan sa kasal. Sumagot ako ng may lohika at talas. Hindi hinahayaang mabulak ng galit ang aking isip. Marahas na hinampas ni Aling Marta ang kanyang kamao sa mesa, na nagdulot ng pagtalon ng mabaso. Itinuro niya ang kanyang daliri sa aking mukha at sumigaw, "Hampas lupa, isang duha na gustong maging prinsesa. Akala mo ba napakahalaga mo? Bago pa man ang kasal ay nagsisimula ka na sa iyong mapakana, pinilit mo ang aking anak na pirmahan ang ma-promissory note. Gusto mo ba siyang kontrolin? Naku, kamalasan ang magkaroon ng ganitong manugang. Kung hindi mo pipirmahan, lumayas ka rito. Hindi ko kailanman tatanggapin sa aking pamilya ang isang bastos na tulad mo." Sa tindingan niyang galit at kawalan ng kontrol sa sarili, bigla siyang tumayo patungo sa akin at marahas akong sinampal sa mukha. "Pa!" Ang tunong sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silit. Uminit ang aking pisngi, at doon ay gumuhit ang 50 daliri ng kanyang kamay. Napakalakas ang sampal na naging dahilan upang magulo ang aking buhok at malaglag sa aking balikat. Natigilan ang buong silit sa gulat, sumigaw ang aking ina at agad na lumapit sa akin upang protektahan ako.
Ang aking ama naman ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay naging bato sa tindi ang galit. Tinitigan niya si Aling Marta ngang isang napakatatalas na tingin na naging dahilan upang mapaatras ito ng walang oras. Ang atmosfera ay naging napakainit. Ang lahat ng maskara ay natanggal na nagpapakita ng sakim at malupit na pagkataong nga taong nagpanggap na isang desenteng pamilya. Katahimikan ang bumalot sa silid, na sinisira lamang ang mabigat na pahinga ni Aling Marta at nang nag-aalalang boses ng aking ina na nagtatanong kung masakit ba ang aking pisngi. Masakit ang aking kaliwang pisngi, ngunit ang pisikal na sakit ay walang-wala kumpara sa kahihiyan at pakabigo na sumisira sa aking pagkatao. Marahan kong inilayo ang aking ina, tumayo ng tuwid, at tumingin kay Mark. Mula noong ilabas ng kanyang ina ang papel hanggang sa sandaling saktan niya ako, nanatiling nakaupo si Mark na tila isang estatwa. Ang kanyang mukha ay nagpapakitang kalituhan, ngunit wala siyang ginawang kahit kaunting hakbang upang mamagitan o protektahan ako. Tumingin ako sa kanyang mamata, naghihintay ngang pagkilos mula sa isang lalaki, mula sa aking magiging asawa. Nahintay ako na ipagtatanggol niya ang babaeng nakasama niya sa lahat ng hirap sa nakalipas na 2 taon. Ngunit ang tanging nakuha ko ay ang karuwagan at tahimik na pagsang-ayon sa kanyang ina. Nangiwi si Mark, baka sa kanyang mamata ang inis. Tumingin siya hindi sa aking pulang pisngi kundi sa aking mamagulang at huminga ng malalim. Katrina, tigilan mo na ang katigasan ng ulo mo. Ang aking ina ay isang matandang tao na. Nagalit lang siya ng bahagya. Dapat kang maging mas mapagpasensya. Ang pakikipagtalo sa kanya sa ganitong paraan ay kawalan ng galang. Tungkol naman sa pera, sa pamilya naman ay magiging isa ang lahat ng ari-arian. Bakit ka ba kumakapit sa kasunduang iyan na sumisira lamang sa ating relasyon? Humingi kang tawad kay mama at pirmahan mo na ang papel upang matapos na ito. Huwag mo kaming ipahiya sa harap ng aming nga kamag-anak. Ang kanyang mapakbintang na tono ay naglalagay ng lahat ng kasalanan sa akin. Ang bawat salita ni Mark ay tila may lasong karayom na sumasaksak sa aking puso, na pumatay sa huling pag-asa na may natitira, pa siyang pagkatao. Lumalabas na ang dula ngayong gabi ay hindi lamang isinagawa ng kanyang ina, kundi may buong pagsang-ayon at malamig na kalkulasyon niya. Gusto niyang gamitin ang pressure ng pamilya at ang katayuan ko bilang asawa upang gawing legal ang pag-agaw sa aking ari-arian at itago ang kanyang mamaruruming gawain. Humakbang ang aking ama pasulong, hinaharangan ako. Ang kanyang tinik ay mahina ngunit may napakalaking kapangyarihan. Iha, iyo, bantayan mo ang iyong nga salita. Walang dapat ihingi ngang tawad ang aking anak. Ang kalinawan sa usaping pinansyal ay nagpoprotekta sa interes ng parehong panig. Walang dahilan upang saktan at insultuhin ng iyong ina ang aking anak at ang aming pamilya. Hindi mo man lang siya pinigilan, bakus ay sinuportahan mo pa at pinilit ang aking anak. Ang aming pamilya ay hindi mahilig sa iskandalo, ngunit hindi namin hahayaan ang sinuman na tapakan ang dangal ng aming maanak. Si Aling Marta, nang maramdaman ang suporta ang kanyang anak, ay lalong naging mapang-api. Don Roberto, mas mabuting turuan ninyo ngang tamang asal ang inyong anak. Napakaduha ninyo na nga. Napakataas pang ang inyong pride. Napakaswerte ang inyong pamilya dahil ang aking anak na isang direktor ay naawa sa kanya at kinuha siya. Dahil hindi niya maintindihan sa mabuting paraan, iuwi ninyo siya sa inyo at muli siyang turuan. Kapag natauhan na siya at dala na ang pera kasabay ng kanyang pahingi ng tawad, doon ko pa lamang siya hahayaang tumawid sa pinto ng aming tahanan. Mark, palayasin mo sila. Hindi natin kailangan ang ganyang manugang. Tumango si Mark bilang pagsang-ayon, tumingin sa akin ng may malamig na kawalang bahala. Narinig mo si mama? Ngayong gabi ay sadyang binigo mo ako. Don Roberto, iwi na muna ninyo si Katrina. Hayaan ninyo siyang mag-isip tungkol sa kanyang ugali. Kapag naiintindihan na niya ang lahat, saka natin ipagpatuloy ang usapan. Ang kanilang malupit na pagkakaisa ay tuluyang sumira sa mapagpanggap na imahe na matagal niyang binuo. Nakatayo ako ron na titingin sa kanila na tilam gadayuhan. Mga nilalang na may anyong tao ngunit ang nakaluluwa ay bulok na dahil sa kasakiman at kasamaan. Wala na akong naramdamang sakit o galit. Mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa ay may lumitaw na isang kakaibang lakas. Ang aking isip ay naging napakatahimik at payapa. Ang naging desisyon ni Mark ay nagbigay sa akin ng huling kasagutan, na nagpahintulot sa akin na tapusin ang pahinang ito ngang aking buhay ng walang anumang pagsisisi. Ang mamahaling pribadong kuwarto ngang restauran ngayon ay puno ngang nakalalasong atmosfera ngang kasakiman at kasinungalingan. Mahigpit na hinawakan ngang aking mga magulang ang aking mga kamay. Ang kanilang mga mata ay puno nga bag at pag-alala. Natatakot sila na baka gumuho ako sa tindieng sampal na ito. Ngunit marahan lamang akong ngumiti ng napakatahimik at payapa na naging dahilan upang maging si Aling Marta at si Mark ay matigilan ang isang sandali.
Inilabas ko ang aking makamay, humakbang pasulong, at tumayo sa tapat ng nga taong kakarating pa lamang na uminsulto sa akin. Ang aking tindig ay tuwid, ang aking mabalikat ay relax, at ang aking kilos ay puno ng tiwala sa sarili malayong malay sa simpleng empleyado sa opisina na nakilala nila noon. Papa, Mama, pasensya na po at kailangan ninyong masaksihan ang ganitong kapangit na dula. Pasensya na po kung ang aking pagkabulag ay nagdulot ng problema sa ating pamilya. Ngunit huwag kayong mag-alala. Alam ko na ang dapat kong gawin, sabi ko sa aking mga magulang sa pinakatahimik kong boses. Pagkatapos ay humarap ako at itinuon ang aking matalim na tingin kay Mark at sa kanyang ina. Aling Marta, sa isang bagay ay tama kayo. Kami ngang anak ninyo ay hindi talaga karapat-dapat para sa isa't isa. Ngunit hindi dahil sa ako ay duha, kundi dahil ang aking pamilya ay may pinag-aralan, may dangal, at hindi kailanman bumababa sa maruruming paraan upang paknakawan ang iba. Sino ang nagnanakaw? Anong pinagsasabi mo? Sinungaling ka? Sigaw niya. Inihinto ko siya sa pamamagitan ng isang mapang-utos na kumpas ng kamay. Hindi na kita kakausapin ng magalang, Mark. Mula sa segundong ito, wala na tayong anumang relasyon. Opisyal kong kinakansela ang pamamanhikang ito at tinatapos ang ating kasunduan sa kasal. Ang aming pamilya ay hindi nangangailangan ng makamag-anak na nabubuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari. Nanghina si Mark at nakibit balikat. Kung iyan ang gusto mo, ang katigasan ng ulo ay hindi magdadala sa iyo sa mabuting daan. May mahabang linya ng mababae sa labas na nagnanais na pumasok sa aking tahanan. Isinara mo na ang pintong ito. Huwag mong asahan na makababalik ka pa rito. Talaga bang iniisip mo na ikaw ay napakahalaga? Iniisip mo ba na ang iyong mapagpanggap na imahe bilang direktor ay makalilinlang sa lahat? Natawa ako ng isang malalim at mapanuring tawa. Dahan-dahan kong inilabas ang aking telepono mula sa aking bag at binuksan ang screen. Habang nagtatakang nakunot-nuo si Aling Marta at si Mark, pumasok ako sa aming pangkalahatang group chat sa Telegram ng pamilya. Ang group chat na ito ay ginawa upang pag-usapan ang kasal, at doon ay naroon ang lahat ng kamag-anak ni Mark mula sa kanyang probinsya. Ting, ting, ting. Ang matelepono ni Mark at ng kanyang ina na nasa mesa ay sunod-sunod na tumunog dahil sa notification. Tumingin ako kay Mark. Ang aking boses na parang bakal ay umalingaw-ngaw sa buong silit. Ipinadala ko na sa inyong buong pamilya ang kumpletong bank statement kung saan malinaw na makikita kung paano mo kinuha ang 52.5 milyong piso mula sa kapital ng negosyo upang ibili ang branded bag si Chloe, ang anak ng iyong kasosyo sa negosyo. Kasabay nito ay ang inyong buong matamis na chat kung saan pinag-usapan ninyo ang plano kung paano pagkatapos ngang kasal ay kukunin ninyo sa akin ang natitirang 5,000. Ang tunay mong muha bilang isang taksil at manloloko ay lantat na ngayon. Akala mo ba ay isa akong tangan na maari ninyong pagtulungan ng iyong ina? Ang mukha ni Mark ay nagbago mula sa mapula patungo sa puting-puti na tila isang patay. Nanginik ang kanyang makamay nang kunin niya ang telepono at basahin ang manakasulat sa screen. Lumapit sa kanya si Aling Marta. Nakikisilip sa telepono ng kanyang anak. Nanlaki ang kanyang mga mata sa tindingang gulat, at ang kanyang mga labi ay gumalaw ng walang tunok. Ang katotohanan na nabunyak ng napakabilis at marahas ay nagdulot ng nakamamatay na hampas sa kanilang kapalaluan at maruruming pakana. Itinabi ko ang aking telepono, isinuot ang aking bag sa aking balikat, at hawak ang kamay ng aking na magulang. Naglakad ako patungo sa pinto. Ang 10,000 na iyon ay utang ng iyong kumpanya na may kaakibat na legal na kasunduan. Bukas na bukas, formal na makikipag-ugnayan ang aking abogado sa iyo upang magahin ng kaso para sa panining ng utang at pag-freeze ng iyong mga ari-arian. Tungkol naman sa maling paggamit ng pondo, hihilingin ko sa mga autoridad na imbestigahan ito bilang kasong kriminal. Mahanda ka na harapin ang batas, Mark. Matapos sabihin iyon, lumabas ako ng restauran kasama ang aking mga magulang. Iniwan ang patay na katahimikan at ang mapuputlang muhang ina at anak sa aming likuran. Ang glass door ay sumara, na nag-iwan sa likod ng 2 taon ng aking kabataan at ng mga kasinungalingan. Pagkalabas sa kalsada, nilanghap ko ang malamig na hangin ng gabi sa Maynila na nag-alis sa tindi ng aking pagkasakal. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman kong malaya akong nakahinga. Ang gaan at ganap na kapayapaan ay napuno ang bawat selula ng aking katawan. Ang huling desisyon ay nagawa na. Ito ay nagmarka sa katapusan ng isang trahedya at nagbukas ng isang bagong pinto kung saan ako ang ganap na may-ari ng aking buhay at ng aking dangal. Ang glass door ng restaurant ay sumara, ganap na nahihiwalay sa dalawang mundo. Naglakad si Katrina sa tabi ng kanyang mga magulang, ang kanyang matatak at magaang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig.
Sa labas, uminto na ang gulang. Ang hangin ay malamig at napakalinis. Ang dibdib ni Katrina ay naging napakagaan, tila ba may isang hindi nakikitang bato na binuhat mula doon na nagpabigat sa kanya sa loob ng maraming buwan. Binuksan ni Don Roberto ang pinto ng kanilang mamahaling itim na kotse na naghihintay sa tapat. Umandar ang sasakyan, sumasabay sa agos ng trapiko. Isandal ni Katrina ang kanyang ulo sa bintana, pinapanot ang manakdaraang ilaw, at hinayaang mapuno siyang kapayapaan. Walang luha, walang pagkabigo, kundi ganap na kalayaan. Samantala, sa loob ng restauran ay naganap ang isang malakas na lindol. Naupo si Mark na parang estatwa sa kanyang upuan. Ang kanyang mamata ay nakatutok sa screen ng kanyang telepono. Ang group chat ng pamilya na nilika upang pag-usapan ang kasal ay naging isang hindi mapasisinungalingang dokumento ng kanyang kasalanan. Ang mamalilinaw na larawan ay sunod-sunod na nag-load. Ang bank statement na may pulang tatak kung saan may bilog ang halagang 2,500 milyong piso na inilabas bilang cash. Sa ibaba nito ay ang serye ng screenshot ng chat sa pagitan nila ni Chloe. Ang malisinungalingang salita, ang mamaruruming pakana upang kunin ang pera ni Katrina ay nakalantat na sa lahat. Ang telepono sa kamay ni Mark ay walang tigil sa pagbato ng mensahe. Ang makamag-anak mula sa probinsya, matapos mabasa ang mensahe, ay nagpadala ng magagalit na katanungan sa chat. Ang kanyang tito, ang pinaka-respetadong tao sa kanilang angkan, ay nagpadala ng isang mahabang mensahe na nagtatanong kung anong klaseng kahihiyan ang ginawa niya na nagdulot ng dungis sa buong pamilya. Ang kanyang tita naman ay mas matalas, direktang nagtatanong kung isa ba siyang manloloko na nagnakaw ng pera ng iba. Ang maakusasyon ay sunod-sunod na dumating, na nagtulak kay Mark sa sulok. Agawin ni Aling Marta ang telepono mula sa kamay ng kanyang anak. Nanlaki ang kanyang mata nang mabasa ang nakasulat kung paano nanggako si Mark na kukunin ang pera ni Katrina at pagkatapos ay iwan ito. Ang kanyang kamay na may suot ng mga pekeng alahas ay nagsimulang manginig ng napakatindi. Ang kanyang muha ay nagbago mula sa mapula patungo sa puting-puti na parang papel. Hindi niya mapaniwalaan na ang kanyang anak na isang direktor, na ipinakmamalaki niya sa buong probinsya, ay may kakayahang gumawa ng ganoong klaseng immoral na bagay. Mark, ano itong ginawa mo? Bakit ka nakikipag-chat sa ibang babay, at hinayaan mo pang mahanap ito ni Katrina? Ngayon ay alam ng buong pamilya, saan ko na ilalagay ang aking muha? Sumigaw siya ng napakalakas. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa dingding ng silid. Hinawakan ni Mark ang kanyang ulo. Ang kanyang muha ay napuno ng takot at taranta. Hindi ko alam, nabura ko na ang lahat. Saan niya nakuha ito? Nay, tumahimik ka nga. Hayaan mo akong mag-isip, buliyaw niya. Ang kanyang maskarang pagiging magalang ay tuluyang nawala. Agad niyang tinawagan ang numero ni Katrina. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang malamig na boses ng operator. The number you are dialing is currently unattended. Isinarado na ni Katrina ang kanyang numero. Ang lahat ni social media, na pumutol sa lahat ni Gang kung saan maarisa na siyang sumubok na magmakawagamit ang mamatatamis na salita. Ang kahihiyan at kabiguan ay bumalot sa ina at anak. Tinakpan ni Aling Marta ang kanyang muha, umiyak at isinusumpa ang katangahan ng kanyang anak. Pinanghihinayangan niya ang nawalang 10 milyong piso at ang katayuan ng pamilya na may isang mabait at mayamang manugang. Si Mark naman ay naupo na nakatungo ang ulo sa mesa, takot na takot sa madilim na hinaharap. Alam niya na hindi nagbibiro si Katrina sa kanyang nasalita, at ang banta nitong maghain ng kaso gamit ang hindi mapasisinungalingang ebidensya ay isang hatol ng kamatayan para sa kanyang bagong simulang negosyo. Ang makintab na maskara ay natanggal, na naglantat sa kahabag-habag na anyo ng gataong nangarap na yumaman sa pamamagitan ng panloloko. Natapos ang hapunan nang iabot ng manager ng restauran ang bill. Sa pamamagitan ng nangingini na mga kamay, inilabas ni Mark ang kanyang credit card at sa tindi ng taranta ay nahulog pa ito sa sahig. Tahimik na lumabas ang ina at anak mula sa restauran sa ilalim ng malamig na ilaw ng baposte sa kalsada. Ang kanilang mahahabang anino sa semento ay mukhang kahabag-habag at nawawala sa malaki at kumikinang nalungsot na ito. Kinaumagahan ng Lunes, sinimulan ng Maynila ang bagong araw sa karaniwan nitong mabilis at abalang takbo. Nagising si Katrina sa isang malawak na silid sa mansyon ng kanyang pamilya. Isinuot niya ang isang formal na kulay abong business suit. Naglagay ng simpleng make-up na nagpapakita ng kanyang profesionalismo at tiwala sa sarili. Ngayong araw, hindi siya nagtungo sa kanyang dating tanggapan kundi kasama si Ate Cruz ay dumiretso siya sa opisina ni kumpanya ni Mark. Tapos na ang panahon ng pagbibigay daan. Oras na upang magsalita gamit ang wika ng batas at ng mga dokumento.
Ang opisina ni Mark ay matatagpuan sa ika-6 na palapag ng isang ordinaryong gusalingang opisina. Humigit kumulang 15 empleyado ang nakaupo sa tapat ng kanilang nga computer. Nang pumasok sina Katrina at Ate Cruz, nagtatakang tumayo ang receptionist, ngunit hindi siya pinansin ni Katrina at nagpatuloy sa paglakad patungo sa silid ng direktor sa dulo. Nakabukas ang pinto. Naupo si Mark na hawak ang kanyang ulo sa tapat ng isang salansan ng mapapel. Nang makita niya si Katrina, natigilan siya. Mukha siyang pagod na pagod, pula ang mamata dahil sa puyat. Katrina, naparito ka? Makinig ka, ipapaliwanag ko ang lahat. Hindi ganyan ang totoong nangyari. Tumayo siya at nagmadaling lumapit sa kanya. Ngunit humarang si Ate Cruz sa kanyang daan. Magandang araw, Ginoong Mark. Ako si Ate Cruz. Ang legal na kinatawan ni Ginang Katrina. Hinihiling ko na panatilihin mo ang distansya at kausapin kami sa loop ng legal na pamamaraan. Ang boses ng abogado ay mahinahon ngunit may autoridad. Naupo si Katrina sa upuan sa tapat ng mesa ni Mark. Ang kanyang tindig ay puno ng tiwala, ang kanyang tingin ay malamig at walang emosyon. Napaatras si Mark at bumalik sa kanyang upuan. Binuksan ni Ate Cruz ang kanyang leather briefcase at inilagay sa mesa ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Ginoong Mark, ayon sa kasunduan sa pagpapautang na nilakdaan sa pagitan mo at ni Ginang Katrina 6 na buwan na ang nakalipas, inilipat niya sa iyong personal na account ang halagang 5,000,000 para sa pagpapatakbo ng negosyo. Malinaw na sinasabi sa ikatlong bahagi ang kasunduan na sa oras na magkaroon ng maling paggamit ng pondo o pagtatangka na itago ang nga ari-arian, ang nagpautang ay may karapatan na wakasan ang kasunduan at hilingin ang agarang pagbabalik ng buong halaga ng utang. Pawis na pawis si Mark na nagsabi, ngunit tumatakbo ang kumpanya ko, hindi ko itinago ang aking maari-arian. Hindi ninyo ako maaring akusahan ng walang dahilan. Ibabalik ko ang pera. Ngunit sa panahong nakasulat sa kasunduan sa susunod na taon, inilapit ni Ate Cruz ang bank statement na may tatak ng bangko at ang kopya ng nga chat sa kanya. Nakakuha kami ng sapat na ebidensya na nagpapatunay na kumuha ka ng 52,500 na cash upang bumili ng mamahaling gamit para sa isang ikatlong taon na walang kinalaman sa operasyon ng kumpanya. Ito ay isang malubhang paglabag sa mga kondisyon ng kasunduan. Ngayong umaga, formal nang nahain ang aming law firm ng sibil na kaso sa korte. Kasabay nito, humingi rin kami ng preliminary attachment upang may freeze ang lahat ng iyong personal na bank account at ang mga account ng iyong kumpanya upang masiguro ang pagpapatupat ng desisyon ng korte. Ang masalitang abogado ay tila kulok sa gitna ng sikat ng araw. Ang pag-freeze ng ma-account ng isang tumatakbong kumpanya ay katulad ng pagputol ng supply ng hangin nito. Ang sweldo ang mga empleyado, ang bayad sa mga supplier, ang buwis ang lahat ay hihinto. Sa tindi ang taranta, pinagsama ni Mark ang kanyang makamay na parang nagmamakaawa habang nakatingin kay Katrina. Katrina, pakiusap ko sa iyo. Alalahanin mo ang 2 taon natin. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Kung may freeze ang nga account ko, agad akong babagsak sa bangkarote. Nangangako ako. Ibebenta ko ang kotse ko, kukunin ko ang pera at ibabalik ko sa iyo ang 5 milyong iyon. Ang nalalabi naman ay bigyan mo muna ako ng palugit. Huwag kang maging ganyang kalupit, Katrina. Napangiti si Katrina. Ang 2 taon natin ay ikaw mismo ang unang nakpahalaga at yumurak doon, Mark. Noong kinuha mo ang pera ko para ibili ng bag ang ibang babay, noong kasama mo ang iyong ina na uminsulto sa akin sa restauran, naisip mo ba ang relasyon natin? Kumikilos ako ng naayon sa batas, nangutang ka, kailangan mong magbayad. Mula sa segundong ito, ang lahat ng usapin ay dadaan sa aking abogado. Wala na akong anumang personal na kasunduan sa iyo. Tumayo si Katrina, tumango kay Ate Cruz, at lumabas ng silid. Sa labas, nagbubulungan na ang mga empleyado matapos marinig ang ilang bahagi ng usapan tungkol sa utang at pag-freeze ng mga account. Ibinaling ni Mark ang kanyang ulo sa mesa. Hawak ang kanyang ulo sa tindingang kawalan ng pag-asa. Naintindihan niya na ang pasensya ni Katrina ay tuluyan ng naubos, at ang lubid ng batas ay dahan-dahang sumasakal sa kanyang lig. Ang taong nasanay na lumusot gamit ang kasinungalingan ngayon ay nahaharap sa malupit na katotohanan. Ang manumero sa kasunduan ay walang alam na habag o pagpapatawad. Sumusunod lamang ito sa isang prinsipyo ang katarungan. Ang buhay ni Mark ay opisyal nang pumasok sa pinakamadilim at pinakamagulong yugto nito. Pagkalabas sa opisina ni Mark, sumakay si Katrina sa isang taksi at dumiretso sa condominium complex kung saan siya nanirahan sa nakalipas na ilang taon. Pagkapasok sa condo, naramdaman niya ang kawalan at katahimikan.
Ang lahat ng gamit ay nasa kani-kanilang lugar. Ang apron ay nakasabit sa sabitan, ang sinalas ay nasa tapat ng banyo, ngunit ang pamilyar na kapaligiran ngayon ay tila napakadayuhan na sa kanya. Inilabas ni Katrina ang dalawang malalaking maleta mula sa cabinet at nagsimulang ayusin ang kanyang magamit ng maayos at may determinasyon. Maingat niyang inilagay ang kanyang madamit at aklat. Ang lahat ng mga regalong magkasama nilang binili, ang ngalarawan, ang nga makakapares na tasa ay itinapon niya ng walang pag-alinlangan sa isang malaking itim na basurahan. Binura niya ang lahat ng bakas ng kanyang presensya sa bahay na iyon, tulad ng pagbura niya sa imahe ni Mark sa kanyang alaala. Iniwan niya ang masusi sa ibabaw ng mesa kasama ang isang maikling sulat na humihiling dito na siya na ang mag-asikaso sa pag-alis sa Chondo at pagtatapos ng kontrata ng renta. Lumabas si Katrina ang Chondo bitbit ang kanyang nga maleta. Sa tapat ng gusali ay naghihintay na ang kotseng kanyang pamilya na ipinadala ng kanyang ama. Ang sasakyan ay dumaan sa mga kalsada ng Maynila. Inilalayo si Katrina mula sa maingay na lungsod patungo sa isang tahimik at marangyang subdivision sa Tagaytay na napapaligiran ng maberdeng puno. Bumukas ang magintong gate, at pumasok ang kotse sa malawak na bakuran na may magabato. Ang dalawang palapak na mansyong may kulay cream ay nakatayo na tila isang matatak na fortress, sumasalubong sa pagbabalik ng bunsong dalaga ng pamilya. Naghihintay na si Doña Teresa sa may hagdanan. Nang makita ang kanyang anak, agad siyang lumapit at niyakap ito ng mahigpit. Ang yakap ng isang ina ay palaging nagbibigay ng pakiramdam ng ganap na kaligtasan. Lumabas si Don Roberto mula sa sala. Inutusan ang driver na dalhin ang mga maleta sa itaas, at tinapik ang balikat ng kanyang anak habang sinasabi, "Mabuti at nandito ka na sa bahay. Anak, ang silit mo ay palaging naghihintay sa iyo." Noong gabing iyon, nagtipon ang pamilya sa malaking mesa sa magandang dining room. Ang kanilang cook na si Aling Maria ay nahanda ang isang marangyang hapunan masarap na sinigang, lumpiang Shanghai, sariwang salad, at adobo. Kumuha si Katrina ng pagkain, at ang kanyang puso ay bahagyang nakaramdam ng pait. Noon, siya mismo ang nagluluto ng pagkain ito sa maliit na kusina habang naghihintay sa pag-uwi ng lalaking iyon. Ngayon, nakaupo sa sariling tahanan at tinatamasa ang masarap na pagkain, naintindihan niya kung gaano katagal niyang ipinakait sa kanyang sarili ang simpleng kaginhawahan para lamang sa isang walang kuwentang tao. Nilagyan siya ni Doña Teresa ng pinakamagandang bahagi ang karne. "Kumain ka, anak, magpalakas ka, napakapayat mo na sa mga nakaraang buwan. Ang hindi magandang pag-ibig ay isang aral lamang. Ang LS10,000 ay hindi sapat na kabayaran upang malaman mo ang tunay na ugali ng isang tao. Kaming ang iyong ama ay malakas pa, at ang lahat ng mayroon kami ay para rin sa inyong makakapatid." Tumango si Don Roberto. "Tama ang iyong ina. Tama ang ginawa mo na tapusin ang nakalalasong relasyon na iyon. Mayroon kang degree sa Human Resources Management, at ang ating chain ng mga supermarket ay patuloy na lumalawak. Magpahinga ka muna ng ilang araw, at pagkatapos ay formal kang sumama sa amin, tulungan mo kaming ayusin ang departamento ng HR. Oras na upang lumabas ka mula sa anino at gamitin ang iyong talento para sa mga malalaking bagay, hindi ang manatili bilang isang simpleng empleyado." Habang nakikinig sa mga salita ang kanyang mga magulang, naramdaman ni Katrina ang pagilaw ng luha sa kanyang mga mata. Ito ay mga luha ang pasasalamat. Ang kanyang pamilya ay ang kanyang ligtas na daungan kung saan maaari niyang alisin ang kanyang pananggalang at muling maging isang batang babae na napapaligiran ng pagmamahal at pag-alaga. Pinunasan niya ang kanyang luha at ngumiti. "Opo, Papa, Mama, hindi ko kayo bibiguin. Mula bukas, magsisimula ako ng bagong buhay." Ang mainit na hapunan ng pamilya, na puno ng tawa at suporta, ay nakpagaling sa kanyang nga sugat at nakbigay ng lakas upang harapin ang isang magandang hinaharap. Makalipas ang ilang araw pagkatapos mayhain ang kaso, nagsimula ang gulo sa kumpanya ni Mark. Ang utos ng korte para sa preliminary attachment ay ipinadala na sa bangko. Ang lahat na account kumpanya ay tuluyang na-freeze. Nang pumasok ang chief accountant na may maputlang muha sa silid ng direktor at sabihing hindi sila makapagbayad ng kahit isang transaksyon, naramdaman ni Mark na tila gumuho ang lupa sa kanyang ilalim, walang tigil ang tunog ng telepono. Una ay ang mga supplier na humihingi ng bayad, pagkatapos ay ang mga empleyado na nagrereklamo dahil sa pagkaantala ng sweldo. Ang kumpanya na bago pa lamang at walang sapat na backup na pondo ay agad na lumubog sa kawalan. Sa tindingang kawalan ng pag-asa, lumabas si Mark ang opisina at nagtungo sa isang mamahaling kafe sa BGC upang makipagkita kay Chloe. Siya ang kanyang huling pag-asa. Si Chloe ay anak ng may-ari ng isang malaking construction company na kanilang pangunahing kasosyo sa negosyo.
Umasa si Mark na mapakikiusapan nito ang kanyang ama na magbayad ng advance o kahit ipahiram muna sa kanya ang kakarating na halaga. Dumating si Chloe nang may kalahating oras na huli. Nakasuot ng mamahaling brand at bitbit ang branded bag na binili ni Mark gamit ang pera ni Katrina. Ang kanyang tingin ay napakamalamig at malayo. Bakit mo ba ako pinapunta rito ng madalian? Pupunta pa sana ako sa spa, tamat niyang sabi. Hinawakan ni Mark ang kanyang kamay. Chloe, mayroon akong napakalaking problema. Nalaman na ni Katrina ang lahat. Nahain siyang kaso sa korte. Na-freeze ang nga account ng kumpanya ko. Wala akong may pambayad sa suweldo ng mga tao. Kausapin mo ang tatay mo na magbayad muna ng advance o ipahiram mo sa akin kahit 52,500. Matapos makinig, natawa si Chloe. Nagbibiro ka ba? Idinademanda ka ng ex mo, tapos sa aking kahihingi ng pera? Kinansela ng tatay ko ang kontrata sa kumpanya mo. Sa sandaling lumabas ang balita tungkol sa kaso mo, agad siyang humanap ng mas matatak na kasosyo. May utang ka na 8,000 koson at bangkarote na ang kumpanya mo. Bakit naman ako makikisama sa iyo? Kapag nalaman ng tatay ko na nakikipakita ako sa isang manloloko, agad niyang ibablock ang lahat ng card ko. Magiwalay na tayo. Huwag mo na akong kakausapin muli. Matapos sabihin iyon, tumayo siya at lumabas, na nag-iwan kay Mark na mag-isa. Gumuho ang kanyang mundo. Ipinagpalit niya ang tapat na pag-ibig at matatak na sandigan para sa isang walang kwentang babae na iniwan siya sa unang pagkakataon na nagkaroon ng problema. Habang nakaupo sa mamahaling cafe, tinakpan ni Mark ang kanyang mukha at umiyak sa tindingang kahihiyan at huling pagsisisi. Naging napakabilis ang pagbagsak. Dahil sa pagkawala ang kapital at NK pinakamalaking kliyente, tuluyang nalugi ang kumpanya ni Mark. Sa ilalim ng bantang kasong kriminal para sa estafa, napilitan siyang pumasok sa isang kompromiso. Compromise agreement, upang ibenta ang lahat ng ari-arian ng kumpanya sa murang halaga para lamang mabayaran ang mautang. Ibinenta niya ang kanyang kotse upang mabayaran ang sweldo ng empleyado at maibalik ang napakalit na bahagi ng utang kay Katrina. Ang nalalabing napakalaking halaga ay nanatiling nakasabit sa kanya bilang utang na kailangan niyang bayaran buwan-buwan mula sa kanyang masusunod na kita. Lumipat si Mark mula sa komportableng tsondo patungo sa isang maliit at madilim na kuwarto sa isang sulok ng lungsod. Kumakain lamang siya ng simpleng noodles at tuyong tinapay. Naaalala ang mamainit na hapunan na iniluluto ni Katrina para sa kanya. Ang pagsisisi ay sumusunod sa kanyang pakatao mula sa loop. Ang balita tungkol sa kanyang pagbagsak ay nakarating sa kanyang probinsya sa Pangasinan. Ang makapitbahay na nun ay nainggit sa kanyang tagumpay ngayon ay nagpapakalat ng sismis tungkol sa kanya. Nalaman nila na ang simpleng babaeng itinuring ni Aling Marta na duha ay anak pala ng may-ari ng isang malaking chain ng nga supermarket sa bansa. Kung naging mabuti lamang ang pakikitungo nila sa kanya, naging manugang na sana si Mark ng isa sa pinakamayamang pamilya. Ang katotohanan ito ay tuluyang nagpabagsak kay Aling Marta. Dahil sa tindingang kahihiyan, hindi na siya lumalabas ng bahay, nakasakit ng malubha, at tuluyang nanalantay sa higaan. Ang nagpapahirap sa kanya ay hindi lamang ang pisikal na sakit kundi ang pag-unawa kung gaano kalaking gintong pagkakataon ang kanilang sinayang dahil sa kanilang sariling kasakiman. Ngayon, nagpapadala si Mark ang kanyang resume upang mahanap ng kahit anong trabaho, ngunit ang kanyang nasirang reputasyon ay palaging nauna sa kanya. Habang naglalakad sa malaking lungsod ng Maynila na may suot na lumang damit, tumitingin siya sa mamatataas na gusali kung saan sumasalamin ang kanyang kahabag-habag na anyo. Ang kabayaran para sa pagtatraidor, kasakiman, at kasinungalingan ay naging napakataas. Siya mismo ang nagtapon ng isang mahalagang hiyas para lamang sa paghahabol sa mga walang kuwentang bagay, at ngayon ay naiwan siyang walang-wala. Ang nga unang buwan matapos kong bumalik sa aming mansyon ay inilaan ko sa pagpapahinga at pagbabalik ng aking kapayapaan sa isip. Ang aking pamilya ang naging pinakamahusay kong suporta. Tuwing umaga, dinidiligan ko ang nga orchid sa hardin ng aking ama, tinutulungan ko ang aking ina sa paghahanda ng almusal, at sa hapon naman ay nagbabasa ako ng aklat tungkol sa pamamahalaan negosyo mga bagay na matagal kong hindi nagawa nun dahil sa kawalan ng oras. Pakalipas ng isang buwan, pumasok ako sa opisina ang aking ama. Nagbabasa siya ang nga ulat ng pananalapi. Nang makita niya akong nakasuot ng isang formal na business suit na may matatak na ngiti, inalis niya ang kanyang salamin. Anak, handa ka na ba? Opo, Papa. Masyadong maraming oras ang aking nasayang. Ang larangan ko ay pamamahala ng HR. Lumalawak ang ating kumpanya, ngunit ang kalidad ng ating mga tauhan ay kailangang mas pagbutihin pa.
Gusto kong kunin ang posisyon bilang HR Director upang tulungan kayong ayusin ang sistema natin. Ngumiti ang aking ama ng may pagmamalaki. Matagal na naming hinihintay ang masalitang iyan mula sa iyo. Sa Lunes ay ipakikilala kita sa Board of Directors. Ihanda mo ang iyong plano. Naniniwala akong kaya mo iyan. Kaya naman, buong puso akong nagtrabaho. Hindi ito naging madali. Nirebisa ko ang daan-daang personal file, gumawa ng bagong sistema ng motibasyon para sa mga empleyado, at nag-organisa ng mga pagsasanay. Madalas akong pumunta sa aming mga supermarket, nakikipag-usap sa mga empleyado upang maintindihan ang kanilang mga problema. Gumawa ako at nagpatupad ng isang bagong sistema nga bonus batay sa bentangang bawat branch at kalidad ng serbisyo. Ito ay nagbigay nga kamangha-manghang resulta. Naging mas masigasig sa pagawang mga empleyado. Sa loob lamang ng 3 buwan, ang kita ngang aming supermarket chain ay lumago ng malaki, at ang nga reklamo mula sa mga kliyente ay nabawasan sa pinakamababang antas. Ang mapinunong kumpanya na noong una ay nag-aalinlangan sa akin ngayon ay may malaking paggalang na sa aking profesionalismo at determinasyon. Ang trabaho ay tuluyang pumuno sa aking oras, na hindi naiwan ngang puwang para sa mga malulungkot na alaala. Nagsimula akong mag-alaga sa aking sarili, nag-enroll sa mga yoga class, ang aking mga damit sa cabinet ay napalitan ng mga eleganteng business attire. Naintindihan ko na kapag ang isang babae ay nagmamahal at gumagalang sa kanyang sarili, ginagamit ang kanyang talino at talento upang paunlarin ang sarili, ito ang kanyang pinakamagandang palamuti. Ang dating tahimik at mapagtiis na Katrina ay tuluyang namatay, na nagbigay daan sa isang matatag, nakniningning, at may tiwala sa sariling babae. Isang gabi sa gitna ng tag-araw, nahuli ako sa pag-alis sa opisina sa Makati dahil sa dami ng ginawa. Nang lumabas ako ng elevator sa unang palapag, 7:00 ng gabi, malakas ang buhos ng ulan sa labas. Habang hinihintay ko ang security guard na magbukas ng payong upang ihatid ako sa aking sasakyan, may isang tao na biglang tumakbo mula sa sulok ng gusali. Basang-basa siyang ulan, pasuray-suray na lumapit sa akin. Sinubukan siyang pigilan ng guard, ngunit nakilala ko siya. Si Mark iyon, ngunit ang kanyang anyo ay sadyang napakapangit. Gusot at basang polo, may balbas, tuyot ang mukha, at walang buhay ang mamata. Nangangatal siya sa lamig at tinding ang emosyon. Katrina, pakiusap, hayaan mo akong magsalita ang kahit ilang salita, bulong niya sa isang paos na boses. Nakatayo ako ng walang kibo, pinapanatili ang distansya. Ang aking tingin ay napakatahimik. Walang gulat, walang galit, at walang awa sa aking mga mata. Ito ay tingin para sa isang ganap na dayuhan. Ano ang kailangan mo? Seryoso kong tanong. Alam kong nakamali ako, panimula niya na nagmamadali. Nagbayad na ako para sa aking katangahan. Nalugi ang kumpanya ko. Iniwan ako ni Chloe. Ang aking ina sa probinsya ay may malubhang sakit. Kailangan namin ng pera para sa gamot. Wala na akong matakbuhan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap sa abogado mo na bigyan ako ng palugit sa aking utang. Ibabalik ko ang lahat. Ngunit huwag mo na ngayon. Patawarin mo ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ang lahat. Umiyak siya. Sumasama ang kanyang ngaluha sa mga patak ng ulan. Sinusubukang kumuha ng awa sa akin. Kung ito ang dating Katrina, marahil ay naawa ako sa kanya. Ngunit ang kasalukuyang Katrina ay nakaranas na ang pagtatraidor at nakikita ang kanyang tunay na ugali. Ang kanyang pagsisisi ay hindi dahil sa naramdaman niya ang kanyang kasalanan, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Lumapit siya sa akin dahil wala na siyang ibang matatakbuhan. Ang pagkakaiba sa pagitan namin ay sadyang napakalaki. Ako ay nasa tuyo at maliwanag na lobby and gusali, nakasuot ng eleganteng damit, may tiwala at tahimik. Siya naman ay nasa labas sa ilalim ng ulan, basang-basa, kahabag-habag, at nagmamakaawa. Ang eksenang ito ang pinakamagandang patunay ng batas ng karma. Matapos makinig sa kanyang mapagmamakaawa, hindi ko siya pinatigil. Wala akong planong insultuhin siya. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang ganap na kawalang bahala. Mark, nakikiramay ako sa sakit ng iyong ina. Ikaw ang kanyang anak, kaya tungkulin mong alagaan siya. Ang aking boses ay seryoso at malamig na naglalagay ang isang hindi nakikitang hangganan sa pagitan namin. Sa kanyang nga mata ay nakaroon ng pag-asa. Katrina, ibig sabihin ba nito ay bibigyan mo ako ng palugit? Umiling ako. Mali ang intindi mo sa akin. Ang aking masalita ay simpleng kagandahang asal lamang bilang tao. Tungkol naman sa utang, walang puwang ang emosyon dito. Batas lamang ang umiiral. Ang ilang 10,000 ay utang na kinuha mo ng voluntaryo. Ang iyong pagkabigo sa negosyo at maling paggamit ng pondo ay iyong sariling napanganib at pagkakamali.
Ang termino ngang pagbabayad ay itinakda ngang korta. Ang lahat ng usapin tungkol sa palugit ay kausapin mo sa aking abogado. Wala akong karapatan o pagnanais na makipag-usap sa iyo sa labas ngang legal na pamamaraan. Wala na tayong anumang relasyon. Pakiusap. Huwag mo na akong kakausapin muli. Ang aking sagot ay pinal at hindi nag-iwan ng anumang pag-asa. Naintindihan niya na ang nasa harap niya ay hindi na ang tahimik na babaeng nagmamahal sa kanya, kundi isang matatak na businesswoman na gumagalang sa batas at nagpapahalaga sa kanyang sarili. Ang security guard ay magalang ngunit matatak na humarang sa pagitan naming dalawa. Gino, sinabi na ngaming direktor ang lahat. Pakiusap, huwag mo na siyang muling guluhin. Hayaan mong ihatid kita sa sakayan. Ibinaba ni Mark ang kanyang ulo at pasuray-suray na naglakat palayo. Ang kanyang kahabag-habag na anyo ay dahan-dahang nawala sa tindingang buhos ng ulan. Sumakay ako sa aking sasakyan at huminga ng malalim ng may kaginhawahan. Ang nakaraan ay tuluyan ng nailibing. Lumipas ang panahon. Paminsan-minsan lamang akong nakatatanggap ng mga ulat mula sa aking abogado tungkol sa pagbabayad ng utang ni Mark. Dahil sa tinding utos ng korte, napilitan si Mark na isanla ang lumang bahay ng kanyang ina sa probinsya at magtrabaho bilang isang simpleng real estate agent upang makapagbayad ng utang buwan-buwan. Nabuhay siya sa kahirapan, nagbabayad para sa kanyang sariling kasakiman at kasinungalingan. Ang aking karera naman ay mabilis na umangat. Pagkatapos ang matagumpay na pag-ayos sa HR, pinamunuan ko ang proyekto para sa pagpapalawak ang aming supermarket chain. Nagsagawa ako nga mahusay na pakikipagpulong at nakakuha ngang isang malaking kontrata para sa rentangang mapwesto sa isang bagong marangyang residential area sa BGC. Ito ang aking sariling tagumpay na nakuha ko dahil sa aking talino at determinasyon, at hindi dahil sa koneksyon nega aking pamilya. Ipinakikilala ako ng aking ama sa makasosyo ng may malaking pagmamalaki bilang kanyang karapat-dapat na tagapagmana. Bilang pagdiriwang sa tagumpay na ito, ang aming buong pamilya ay nagtungo sa isang linggong bakasyon sa isang marangyang villa sa Tagaytay na may tanawin ng lawa ng Taal. Ang hangin doon ay napakalinis, at ang katahimikan ay nagbibigay ng kapayapaan. Isang maagang umaga, lumabas ako sa balkonahe. Sa ibabaw ng lawa ay may makapal na fog, na lumilikha ng isang tila panaginip na tanawin. Nakaupo na ang aking mamagulang sa mesa, humihigop ng mainit na kape. Napakaganda talaga rito, sabi ang aking ama. Tinitingnan kita, anak, kung paano ka lumaki at naging matatak. Napakasaya namin ng iyong ina. Hinawakan ako ng aking ina sa kamay. Ang kaligayahan, anak, ay hindi sa paghahanap ng isang asawa na magiging sandigan mo. Ang kaligayahan ay kailangan mong likhain sa iyong sarili. Matapos mong lampasan ang mga pagsubok, naintindihan mo ang halaga ng pagiging malaya. Ipinagmamalaki ka namin. Naramdaman ko ang pagilaw ng luha sa aking mga mata, ngunit ito ay mga luhang kaligayahan. Pinanut ko kung paano tumagos ang mga unang sikat ng araw sa fog, na nagbibigay liwanag sa lawa. Naalala ko ang 2 taon na ipinamuhay ko sa maliit na tsondo para sa isang walang kuwentang tao, at napangiti ako. Ang nakaraan ay hindi na nagdudulot ng sakit, ang pagtatraidor ay hindi sumira sa akin, bagkus ay nagpadagdag ng aking lakas. Huminga ako ng malalim ng malinis na hangin ng bundok. Ako si Katrina, isang malaya, matatak na babay na may matagumpay na karera at may isang nagmamahal na pamilya sa aking likuran. Hindi ko kailangan ang pagsang-ayon ng sinuman. Mabubuhay ako ng isang buo at masayang buhay. At kung magpapadala ang tadhana ng isang karapat-dapat at tapat na lalaki, bubuksan ko ang aking puso. Ngunit kung hindi, mananatili pa rin akong masaya sa pagtahak sa sarili kong landas, dahil ang isang babae ay tunay lamang na maganda kapag siya ay ganap na nagmamay-ari sa kanyang sarili. Mga minamahal na mambabasa, ang kuwento ni Katrina at Mark ay tiyak na nag-iwan ng isang malalim na marka sa pusong bawat isa sa inyo. Ang imahe ang isang matatak na babae na tahimik na humihigop ang kape sa harap ang magandang tanawin ay isang patunay na pagkatapos ang bawat bagyo, palaging may darating na kapayapaan para sa mga taong nagpapahalaga sa kanilang sarili. Ang pag-ibig ay hindi kailanman mabubuo sa ibabawng kasinungalingan at kasakiman. Ang batas ang karma ay palaging patas. Ang nga nahahasik ng hangin ay aaning bagyo. Ang pinakaligtas na daungan sa buhay ay hindi ang kasal para sa interes, kundi ang pagiging malaya, paggalang sa sarili, at dangal. Tanging kapag minahal at pinrotektahan mo ang iyong sarili, doon ka pa lamang makniningning ng walang takot sa anumang bagyo ang buhay. Maraming salamat sa inyong pagbabasa. Nais namin ang inyong kalusugan, kapayapaan, at kaligayahan sa buhay.